3 weeks ago. Bumalik siya? Oh, in 3 days, umano na ulit eh. Anong ginawa mo? Wala, nag-exercise lang naman ako. Pero okay na siya. Okay na po ng 3 days na wala. Tapos medyo umano na naman. Nung 3 weeks, may kumirot, tapos dumiretso na naman. Okay. Procedure. Dagdagan pa natin. Ito kay sir, umukay na raw eh. Tapos, bumalik ng 3 weeks. Tingnan nga natin. Ayan, maluwag na. Maluwag na. Hindi na siya yung dating Okay. Sir, alam mo, nag-retrigger lang yun, ano? Maaring naipit sa mga sandal-sandal. Oh, yung tulog na. Wala po kasing sinyalis yan kung paano mamamaga. Hindi naman natin nakikita yung loob. Pero kung kayo ay diabetic, mas ano siya, parang mas aggressive base sa doktor. Okay. Mas bibisitahin daw talaga yung mga diabetic. Diabetic po ba? Tama. Yun. Kumbaga 90% sa mga diabetic person. Kaya dapat i-address natin yung diabetic natin. Paano may address yung diabetic? Manood kayo sa mga YouTuber na doktor. Pero isalin ko lang sa inyo kung ano napapanood ko sa kanila. Consistent walking lang. Consistent papawis, tas kumain kayo ng mga, siyempre, pang-neutralize sa mga, tulad niya, cucumber, magprutas-prutas din, magbawas tayo ng mga kanin, tsaka sobrang mga papaprito-pritong karne. Okay? Kahit pritong isda, yung mga tinambog-tambog lang, mas maganda. Tapos sa pagkain ng kanin, kahit pa paano, kung nakakaubos tayo ng 2 cups, 3 cups, 1 cup lang tayo o half cup. Tapos, mas maraming ulam. Lalo kung gulay-gulay na sinabawan. Kung maglalagay tayo ng isda, tambog lang. Yung mga pyesa-pyesa lang ng isda. Ayan, mas maganda sa mga diabetic, ha. Pero kung hindi naman kayo diabetic, kumain tayo na maayos. Magpaka-solve tayo. Kung tayo ay hindi diabetic. Pero pag diabetic, ay iwas-iwas din sa mga matatabang pagkain, maaalat, sobrang alat, matatamis. Wala, makokontrol na talaga. Napakahirap. Ano yun ang diabetic? Kasi blood problem yan eh. Mahirap, kalaban. Makakaramdam ka ng mga sakit-sakit ng kasukasuhan, pamanmanhid, biglang pagkahilo, pag blood circulation ng problema. Tapos, pag nasugatan, minsan, pag tinamaan ka pa ng neuropathy, yung pagkalalaki mo, maapektuhan. Pagka nephropathy naman, yung mga over na yan, over na sa medicine, marami ka nang mararamdaman yung kidney failure, mga kung ano-ano. Pag retinopathy naman, bunga rin ng paglabo naman ng mata. Pag diabetic, yan yung mga cause ng diabetic, kaya mahirap kalaban. So, paano maiwasan? Magpapawis, magbilad-bilad sa umaga. Hindi naman kailangan takbo o hindi naman yung hingal-hingal para mapawisan, hindi. Walking lang. Pag pinawisan yung kilikili nyo, pawis na yung likod nyo ng konti, okay na yun. Inom ng tubig, basta consistent lang, bukas ulit, o kaya mamayang hapon. Yun ang pinakamahalaga. Okay, sir. Dapa ka, sir. Para yung buong likod mo, karatihin din natin. Yan. Yan. Relax lang. Okay na kayo? O, sige, dyan lang muna. Para yung likod nyo makarate rin ni Roy. Ano ba kayo? Tumataba, pumapayat? Papayat. Papayat. Oh, nagkaroon ng
Actually, ano boss eh, malaking ba? Mag-jacket lang kayo. Jacket. Alam niyo yung parang jacket na parang plastic? Mm. Yan. Suotin niyo yan sa umaga, at bilad sa araw. Walking lang mo ng mabagal. Para lang nagbibilang ng guhit ng kalsada, okay na yun. Hindi mo mapapansin ba? 75 na ako, still kicking. Di ba? Kasi sa mga diabetic, may mga chance yan na marami sa diabetic, nai-stroke. Okay. Sana hindi tayo umabot sa ganun. I hope. Bawang natin pangsalba sa mga sa mga diabetic at high blood. Pag may bawang ngayon tsaka honey, itpitin nyo yung bawang dalawang clubs tapos honey. Sarap nun. Relax lang. Inhale. Exhale. Pero kahit hindi yun kahit hindi kayo inaatake, tirahin yun sa umaga. Ang ganda ng nun. Pero pinakamaganda, para kabisado nyo, makinig kayo sa mga doktor na vlogger. Sobrang daming vlogger na doktor. Ini-encourage ko kayo para hindi na kayo natataranta kasi tsaka lang tayo magpapacheck up pagka grogi na tayo eh. So, ang daming vlogger na doktor, manood tayo sa kanila. Sample na lang kay Doc Chani, Doc Atoy, Doc Alvin, ang dami. Ate Doc, Doc Lisa, Doc Willie, ang daming vlogger eh. Sobrang dami. And diabetic, Ayan malalaman mo talaga. Saka yung inalign mo yung tuhod, umokay. Okay na rin. Okay, thank you. At least kahit pa paano, nabawasan yung stress mo sa buhay, nabawasan yung mga sakit-sakit sa konti na lang iisipin. Eto nga, sabi ko nga sa inyo, inuulit-ulit ko lang to kasi sa doktor din galing to. Consistent lang napapawis. Kailangan i-address natin yung main problem kasi bibisitahin tayo niyan. Sabi nga, bibisitahin kayo niyan. 90% sa inyo. Kaya mga frozen shoulder, hindi yan may tatago. Kumbaga, walang sintomas. Bigla ka na lang pagising mo. Parang may mahapdi-hapdi sa balikat ko Hanggang sa, siyempre, hindi nyo pa naranasan noon, hindi nyo naman alam na ganun pala yung lumalala basta-basta. Pero ngayon, si Sir, galing na sa ganyan, alam niya na ganun pala talaga. Lumilipat pa yan. Kaya ang gagawin nyo, pag nararamdaman nyo, may pain na konti, naaangat pa, ay sigurado paano nyo na. Paapektusan nyo na para hindi na kayo umabot sa sukdulan. Okay, Sir, po. Relax lang. Thank you. Kaya mo na eh. Dati pag tumunog yan, alam mo yung paramdam. Na talagang ngayon, mild exercise ka na lang, Sir. Nakaaangat naman na siya eh. Habang nagpapapawis ka, nagbibilid ka sa umaga, parang banjing-banjing ka lang. Pag pinawisan ng kilikili, yung likod, palit ng damit, inom ng tubig, okay na muna yon. Basta, hindi kailangan hingal na hingal. Ang mahalaga, may lumalabas sa ating pawis, consistent, mananatili tayong strong. Hindi tayo aabutin ng mga stroke-stroke.
Yan. Oh. Oh, di sobrang bilis. Okay. Okay na naman, ha? Sir, maraming salamat sa pagtitiwala. Yes. Okay? Yes, boss.